Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at mga kasama. So welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. At ito po ang lingkod na makakasama muli, Brother Roland de la Paz. Welcome po sa mga kasama natin sa Facebook Live at sa Zoom at sa lahat po na makakapanood nito sa ating presentation sa ating YouTube channel. At sa gabing ito ay napakaganda po ng ating topic at nangawa ang bawat isa ay handa na. At kung meron po kayong mga special prayer request, maaari lamang po i-type sa comment box. At kung meron po kayong tanong sa topic, maaari nyo rin po i-type. At sa oras po ito ay aking hinihiling na tayo po lahat ay sama-sama sa panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na muli kami inyong inipon upang pag-aralan po namin ang inyong mga salita at nawa ay ang inyong banal na espiritu siyang magpaunawa sa amin, aming maintindihan po ng lubusan ang bawat talata, mga patutuo na aming pag-aralan at ang mga hula, prophecies sa Bible at nawa o Diyos ay aming maintindihan ng kasaysayan upang kami po'y makapaghanda sa nalalapit na pagparito ng aming Panginoon, isa man ay walang mawaglit po sa bawat isa. At patawarin kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin, aming hinihiling sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At sa gabi pong ito, tayo ay nawa ay samahan ng Banal na Espiritu upang ipagkaloob po ang makalangit na pangunawa dahil ito po ay mga prophecies at kasaysayan ay kailangan po natin pagtuunan ng pansin habang tayo po ay naghahanda sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. So tayo po ay nasa serye po ng tinatawag na The Changing of the Ten Commandments and the Time of the End. Sa ikatlong bahagi po ng ating serye, ito na po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. At tayo po ay mag-umpisa na at topic 174 na po tayo. At ang ating pinag-aralan noong nakalipas na Webes ay tayo po ay nag-aral tungkol sa Time of the End na ito'y nag-umpisa nga ng 1798 at nagkaroon po ng tinatawag na the knowledge shall increase and men will run to and fro ng Daniel chapter 12 verse 4 at napag-aralan natin po ang mga discoveries, inventions at tunay nga po nagkaroon ng paglago sa kaalaman. Ganon din sa paglago sa kaalaman sa banal na kasulatan at marami din po mga printing press na naglimbag na mga Bibles at mga bagay na mga articles o kaya po yung mga tracts and pamphlets tungkol po sa Bible at ganon din sa kaligtasan. At natin din pong natunghayan kung ano po yung ginamit na paraan ng kapapahan upang ma-counteract niya po ang mga Protestant Christians ng panahon na yon at sa pamamagitan po ng preterism at ng futurism. At ang dalawang tao na kanyang ginamit na mga matatalino sa organisasyon po ng mga Jesuit, no? Si Luis Alcazar at ganoon din po si Francisco Rivera. So tayo po ay magpapatuloy sa gabing ito sa ikatlo at huling bahagi po ng tatlong serye ng The Changing of the Ten Commandments and the Time of the End. So tayo mag-umpisa dito po sa tinatawag na the beast of that persecutes the woman. The first beast persecutes the woman while the second beast helps the woman. So ito po ay hango sa Revelation chapter 12 verses 2 to 17 at Revelation chapter 13 verses 11 to 18. So ito pong mga tatlong sunod-sunod na ito, makikita po ito sa Revelation chapter 12. Pwede nyo pong basahin sa inyong Bible, hindi po na natin babasahin lahat po yan. So dito sa una, the woman flees into wilderness for a period of 1,260 years. Ito nga po yung 3.5 years or 42 months. At ang woman, ang Protestant Church sa panahon na yon, kasi nga po 1,260 years, ito'y napapaloob sa
538 AD hanggang 1798. Kaya nga 1798 minus 1,260, ito nga po yung 538 ang pag-umpisa. Kaya ito po ang sinabi po ng Daniel chapter 7 verse 25, binigyan siya ng 3.5 panahon o 3.5 years, 42 months, 1,260 years. At ang babae ng panahon na yan, alang iba po kundi ang Protestant Church, siya po ay nagpunta daw, ay lumipad o tumakas doon sa wilderness. At ano pong wilderness po na ito? The earth helps this woman by opening her mouth and swallowing the flood. No? So ito pong sa number 1 na punto, ito makikita po sa Revelation chapter 12 verse 6. Ito naman po sa ikalawa, Revelation chapter 12 verse 16. Ikatlo ay Revelation chapter 12 verse 17. So the earth, ang opposite po ng dagat o maraming tubig, ay alang iba kung di po ang earth o ang lupa. Kung ang dagat, Revelation 17 verse 15 ay maraming tao o tubig ay maraming tao, ang lupa ay kakaunting tao. At itong kakaunting tao po na ito nga po United States of America dahil na-persecute po ang bayan ng Diyos sa Europe sa pangunguna po ng kapapahan, kaya ay binigyan po siya ng lugar ng ating Diyos para siya ay manuluyan. Basahin niyo po Revelation chapter 12, makikita niyo po yan. At ang nangyari po ay kanya daw nilamon ang tubig, no, ang persecution o ang flood, ang baha, ang persecution, at nagkaroon po ng kaunting kapahingaan nga ang bayan ng Diyos ng panahon na yon. So number 3, the dragon, walang iba naman kundi si Satanas, the old serpent, Revelation chapter 12 verse 9, now goes and makes war with the remnant of her or woman's seed. Kasi sabi po Revelation 12:7, and the dragon was wroth with the woman. Nagalit ang dragon sa babae at kanyang binaka ang binhi ng nalabi. Kaya po with the remnant of her seed, which keeps the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Ano po yung commandments of God? Alang iba kundi ang 10 kautusan na pinipilit na baguhin po ng kapapahan. Ang first beast ng Revelation 13, na pilit baguhin din po ng tinatawag po na Protestantism sa panahon natin ngayon. Yung mga Christian community na ang Sabado daw ay pinalitan po ng Linggo na wala naman pong biblical basis. So yan po ang binabaka ngayon ni Dragon. Ito pong merong 10 kautusan na may patotoo po ni Jesus Christ o ni Kristo. Sa Revelation chapter 19 verse 10, last part, the testimony of Jesus, the spirit of prophecy. So pwede nyo tungayan yung ating pong presentation sa ating YouTube channel tungkol po sa spirit of prophecy. So ito po ang 3 mahalagang kaganapan dito po sa Revelation chapter 12 na tumutukoy po sa unang hayop o the first beast persecutes the woman. So ito pong earth na ito, number 2, ito po yung second beast na binanggit ko kanina. Dito ay tinulungan niya po ang babae o ang church o iglesia ng ating Panginoon. So Revelation 13, 2 beasts. So pwede nyo rin puntungayan yung ating presentation dito tungkol dito sa ating subtopic na ito sa ating YouTube channel. Pero ngayon po ay paintulutan nyo na ito ay ating isa-isahin. So 2 beasts po dito. Ang first beast wounded and was healed. Kailan po yung kanyang pagkasugat? Ito nga po noong 1798 at the end of 1,260 years or 3.5 years or 42 months nang si Napoleon Bonaparte, inatasan niya po si Colonel Bercher or General Bercher upang kanya pong huliin po ang Papa noon, si Pope Pius VI. At ito nga po yung hula sa Revelation 13 na wounded po ang beast. And then was healed noong 1929, nagkaroon po ng treaty o ng pagkakaisa po ang kapapahan at ang Italia sa pangunguna po ni Pietro Gasparri na siya po ang secretary ng Vatican at po ni Mussolini na presidente po ng Italy. 1929 was healed according to the prophecy. Kaya 1798 po ay wounded and then 1929 was healed. So this beast persecuted the saints for 42 months or 1,260 years or 3.5 years in prophecy. So this beast blasphemes God's name
tabernacle, dwellers in heaven. So ito po ang kapapahan nga, ang first beast. Paano niya po gumawa ng blasphemy o kapusungan laban sa ating Diyos. Ang Diyos, siya lamang po ang Holy God, ang Holy Father. Pero ang kapapahan, meron po siyang version ng Holy Father na siya nga po ang Pope. At ang tabernacle po ang sanctuaryo. Kaya ang sanctuaryo ay merong holy place, merong most holy place, at ang nakakapasok po sa holy place ang sacerdote or priest, at ang makakapasok lamang po sa most holy place ang high priest, at ito merong daily service at once a year, yung po Day of Atonement, ang high priest, pero ito po ay binaliwala po ng Roman Catholic Church sa pamamagitan po ng Mass. Ito po yung kanyang sacrifice. Daily po yan. At itong sacrifice na ito, minsan lang namatay ang ating Panginoon, pero po sa Catholic Church, araw-araw namamatay po ang ating Panginoon. So dwellers in heaven. At dahil sinabi niya na ang second commandment, huwag kang gagawa ng anumang wangis sa langit. No? Kaya maging ang mga mananahan sa langit ay ginaya po sa kanyang sariling imagination. Meron siyang ginawang mga rebulto na ito ay tila bagang mga nasa langit na. Kaya ito po ay blasphemy against the dwellers in heaven as well. At ang Godhead, hindi po Trinity ang nasa Bible, Godhead. At yun nga po, ang nangyari, meron pong mediatrix sa pangunguna po ni Virgin Mary. Samantalang walang mediatrix, kundi mediator, advocate lang, si Jesus Christ lang po. Ang tao na si Maria, hindi po pwedeng maging tagapamagitan. Walang binigyan na kapamalaan sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, maliban po sa pangalan ni Kristo, Acts chapter 4 verse 12. So second beast, ang second beast makes an image of the first beast. Ang second beast sa Revelation 12, tinulungan niya po ang babae o ang church. Dito po sa Revelation 13, gumawa po siya ng larawan o wangis ng first beast. Paano po yon? The second beast helps the saints nga, doon po sa Revelation 12. Dito po, this beast sa Revelation 13, two horns, religious and civil powers po. Ang simbolo po nito, speak like a lamb, no? Pero siya po ay magsalita, no? Katulad po ng actually ang kanyang kapangyarihan ay galing din po dito sa unang hayop, no? Kaya earth's inhabitants worship and make an image to the first beast. Ito po ang United States of America o kaya po ang Protestantism. So makikita po natin ito sa Revelation 13. So the second beast threatens to kill those who disobey its orders. Ito nga po yung tinatawag na Sunday Law at yung Death Decree. So yan po ang susunod natin magiging topic sa Webes at sa darating pong panahon. Serya na naman po yan, yung tinatawag na Sunday Law at pagkatapos po yung Death Decree. No? So tayo po ay magpapatuloy. So Satan's two representatives, Revelation 13 verses 11 to 18. The first beast governs for 1,260 years. Tinatawag po na Dark Ages. And this beast changes God's law and time. So yung prophetic calendar, napag-aralan na po natin yan, paano binago doon sa unang bahagi ng serya po na ito. Maging ang kalendaryo ng Gregorian calendar. No? Yung October 4 na Webes kinabukasan, naging October 15. And then yung second beast enforces the mark of the beast. O yung first beast. No? Ang second beast, United States of America o kaya ang Protestantism, ay kanila pong gagawing Sunday law. Ang mark of the beast ay Sunday. Ang seal of the living God ay Sabbath day or the seventh day of the week o yung Saturday sa panahon natin ngayon. So the second beast, it persecutes those who reject this command. Kaya ano po yung persecution? Yan, ang Sunday law at ang death decree. Pag-aaralan po natin next time. So he decrees death on those who reject the mark of the beast. Ito yung Sunday law nga. Yan po, no? So makikita po natin yan sa Revelation 13, 15, 16, 17. At yung 6, 18. So three unclean spirits, the devil's trinity. Ano po yung three unclean spirits po ito? Makikita sa Revelation chapter 16, verse 13. I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Merong tatlong binanggit po dito, ang dragon, ang hayop, at ang
bulaang propeta. Sa dragon, sino po yung dragon? Ito po yung sinisimbolohan po. Bagamat sa Revelation 12:9, the old serpent si Satanas, pero dito po sa Revelation 16 verse 13, it symbolizes paganism or hedonism. Godless powers appearing in a spiritual cloak. Yan po, no? And then the beast, alang iba kundi ang Roman Catholicism sa Revelation 13 na meron din po siyang tatak ng hayop o mark of the beast. The land beast o earth beast o yung United States of America o image to the beast or false prophet in Revelation 13 verses 11 to 18 to the false Protestantism o daughters of Rome. Kaya ito po ang pinanggalingan ng Protestantism doon nga po sa Amerika laganap. Although meron pa pong nauna sa kanya katulad po ni Martin Luther, ni Wycliffe, pero naging majority ng mga taga-Amerika, United States of America, mga Protestant po sila. Kaya tinawag din pong false Protestantism and the daughters of Rome. Kaya po sa Revelation 17, meron pong sa tinatawag na the mother of harlots. Kaya kung merong mother, merong daughters. So yan po ay pwede nyo tunghayan sa ating pong presentation tungkol po sa Babylonia. So tayo magpatuloy. God pre-responds the three angels' messages of Revelation chapter 14 verses 6 to 12. So bakit binigay ng ating Panginoon ng three angels' messages? Ito po ay para makilala po natin yung hayop, yung tinatawag po na larawan ng hayop, at ganun din po ito pong tatlong palaka na inatawag na ating natungayan sa previous slide. So, is the true church going to identify the dragon, the beast, and the false prophet? Is the true church going to identify the mark of the beast? So, ito po ang pagtingin natin, paghahanap natin ng kalinawan. At upang tunay na church o iglesia ng Panginoon ay kaya niyang kilalanin o tukuyin ang dragon, ang hayop at ang bulaang propeta? At kaya ba niyang din tukuyin ang tatak ng hayop? Kaya po ito ang ating palalawakin uli. Bagamat ito ay natunghayan na natin in details noong nakalipas na mga araw at ganun din sa ating mga presentations sa ating YouTube channel. So Elijah and the false prophets of Baal. So tingnan muna natin po ang kasaysayan dito po sa 1 Kings chapter 18. Si Elias na propeta. Gather to me all Israel unto Mount Carmel, the prophets of Baal 450, and the prophets of the groves 400, which eat at Jezebel's table. All in all, merong 450 po na false prophets si Baal, at si Baal. At dito po sa prophets of the groves ay meron pong 400. Bali, 850 pong lahat ang mga bulaang propeta na tunghay at natukoy ni Elijah po ang kanyang mga kalaban o yung kanyang katunggali sa pamamagitan po ng ating Diyos at ng kanyang kapangyarihan na binigay sa kanyang natatanging propeta. So tingnan po natin, i-analyze po natin mga kapatid. Was God's true prophet able to identify those false prophets? Ang sagot po ay opo, kasi nga ay 450 plus 400, nakita niya talaga. Did Elijah know who were his enemies? Opo. At kanya pong pinatay pagkatapos noon na sinagot, tinugon po ng ating Panginoon ang kanyang panalangin na wala pong ulan ng maraming panahon, 3.5 years, and yet sa panalangin po at pag-ahin ni Elijah ay umulan. Ang kasagutan sa kanilang katanungan kung sino ang tunay na Diyos. So how many enemies did Elijah have? 450 nga po, maliban kay King Ahab at kay Jezebel. So sino po sinisimbolo ni King Ahab bilang hari po noong panahon na yon? State and civil ruler. At si Jezebel, the harlot woman, mother of witchcraft. No? At ang false prophets, the false prophets of Baal worshippers. Ito po ang na-identify, natukoy po lahat yan ni Elijah. So tayo magpatuloy. A similar counterfeit of Elijah's prophets in the New Testament. Dadako naman ngayon po tayo sa bagong tipan. So Revelation chapter 16 verse 13, three unclean spirits na napag-usapan na, atin ulitin, the dragon, king of the earth, or godless powers. No? A beast, the harlot, Jezebel, or Babylon.
ng false prophet, he or the image of the beast or image to the beast, who will enforce the mark of the beast or the Sunday law or the Sunday worship. So yan po ay natukoy po yan ng huling iglesia ng ating Panginoon. Kaya ito po ay ating binabahagi. Di tayo nagiging judgmental. Ito po ay for educational purposes. Sa lahat po ng interesado na mag-aral ng prophecy at ng Bible at ng history para makapaghanda po tayo sa huling panahon, makatayo tayo sa mga silo at pandaraya ng ating kaaway. So sabi po dito, John the Baptist naman, dadako tayo kay John the Baptist to compare. Did John the Baptist know his enemies? At alam ba ni John the Baptist kung sino ang kanyang mga kaaway? Sa Matthew chapter 14 verse 4, 3 enemies, 3 pong kaaway na kanyang natukoy. For John said unto him, it is not lawful for thee to have her. Sino po yon? Si Herod. So si King Herod, siya po ang tumatayo sa bilang state or civil power na katulad ni Ahab ng panahon niya sa Old Testament. Si Herodias ang harlot na siya rin po ang asawa ng kapatid sana ni Herod. Si Herodias ang daughter po ni Herodias' daughter, ang daughter nga ni Herodias, the image or likeness of Herodias, na siya'y sumayaw, nang mapasaya niya po ang hari, iningiling niya ang ulo ni John the Baptist. So John the Baptist's message, God's professed people. Kaya ang mensahe po ni John the Baptist, ito po ay tumutukoy sa bayan ng Diyos noong panahon na yon, at ang pagsisisi at dahil ang kaharian ng ating Panginoon ay dumarating na. So Matthew chapter 3 verse 2 is saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So yan po ang parallel o pagkahambing po ng ating pag-aaral sa iba't ibang panahon sa Old Testament, sa New Testament, at ganun din sa future, sa the past, present, and future. So tayo po ay magpapatuloy, Elijah and God's people today. So ano po ang anong kahalagaan, ang significance ni Elijah sa panahon po natin ngayon. So God's Elijah is not alike by those 3 enemies. No? Ang sinasabi po dito, yung pagkahambing, para makita naman natin, nag-a-analyze po tayo. Yan. So hindi po nagustuhan ng 3 kalaban po ni Elijah. Tinawag nga po siya ni King Ahab na siya po yung tinatawag na troublemaker. So God's people will be persecuted by these 3 enemies. So sa huling panahon ay ganyan din po mangyayari. Ano yung 3 enemies? Nabanggit na po kanina, no? Yung tinatawag na dragon o yung godless power na tinatawag na mga rulers sa mundo, yung pong beast o yung kapapahan, at ganoon din yung false Protestantism. Kaya makikita po natin dito na hindi nila magugustuhan ang bayan ng Diyos na nangingilin ng Sabat, at sila po ay papatawan ng kaparusahan dahil magkakaroon ng Sunday law. So the persecutors are Satan's friends. Katulad ng panahon po ni Elijah, ni King Ahab, at ni Jezebel, at yung mga false prophets, for 850 all in all. So the persecuted are God's friends. Inusig po si Elias, inusig po si John the Baptist, uusigin din po ang bayan ng Diyos, ang kanyang mga kaibigan. Elijah was blamed for all the calamities in his age. God's true people will be blamed for all the calamities in the end time. At ang calamities na ito, ang kaguluhan na mangyayari ng Matthew chapter 24 at ang 7 last plagues, lahat po yan ay sisisi sa bayan ng Diyos. Na ito naman ay katuparan ng lahat ng tumanggap ng tatak ng hayop at ang kanyang larawan sa noo at sa kamay, sila po ay makakatanggap din po ng galit ng Diyos na walang halong habag. Ito nga po yung 7 last plagues, at ito isisisi sa mga tagatupad ng kautusan at ng pagpapasakop sa kalooban ng ating Diyos. So, representations, pagkahambing. John came in the spirit and power of Elijah to proclaim the first advent of Jesus. I was pointed down to the last days, and so that John represented those who should go forth in the spirit and power of Elijah to herald the day of wrath and the second advent of Jesus.
Ito nga po yung 7 last plagues, and death decree, and Sunday law. Yan, bago dumating ang ating Panginoon Kristo. With the earnestness that characterized Elijah, the prophet, and John the Baptist, we are to strive to prepare the way for Christ's second advent. Kaya tayo po yung tinatawag na forerunner. Kung si John the Baptist po ang forerunner sa first coming ni Jesus Christ, at tayo po ang muling bayan ng Diyos, sila po ang magiging forerunner sa second coming ng ating Panginoon. Tagapag-ayos po ng dadaanan ng ating Panginoon. Tagapag-ayos ng mga nasira sa Isaiah chapter 58 verses 12 and 13, the repairer of the breach, no? The restorer of the paths to dwell in. Ano po yung nasira? Ano yung na-breach? Yung pong kautusan. Yung marriage, wala na pong kasagraduhan ng marriage. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Maging ang Christian community, kinakasal po ang kapwa lalaki. Parang kapwa babae. Pero in the beginning, it was not so. Pati yung remarriage and ang tinatawag po na divorce and remarriage, hindi po yan pinaintulutan ng Panginoon. For in the beginning, it was not so. Sabi po sa mga panahon ni Jesus Christ, sa mga tagapakinig, because of the hardness or stubbornness of your heart, si Moses daw ay nagbigay po ng papel ng divorcement, no? At yan po, nang dahil lamang sa katigasan ng ulo. Pero sa pasimula ay hindi. At ang Panginoon naglalang ng babae at lalaki at kanya'y kinasal. Wala pong lalaki sa lalaki, walang babae sa babae. Yan po nakakalungkot. Ang Christian community, pinapahintulutan po yan. So with the earnestness that characterized Elijah the prophet and John the Baptist, we are to strive to prepare the way. So tayo po ay kailangan magsumikap, magsama-sama na ayusin po ang dadaanan ng ating Panginoon. So what other similar Bible event has occurred where fire came down from heaven? So sa Revelation 13, verse 13, merong apoy na ibababa. So 1 Kings chapter 18, verse 38, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. So ang kasagutan ng ating Diyos sa panalangin at ahin po, offering ni Elijah ay ang paghulog o pagbaba ng apoy. Pero sa Revelation 13 verse 13, ito rin ang paraan na gagamitin ng kaaway. Kaya nga po counterfeit. And he doeth great wonders so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. So yan po ay mangyayari po. Mangyayari sa hinaharap. So tayo magpapatuloy sa Revelation 13 verse 13, great wonders. This refers to the miracles which will be performed by the spiritualistic adherents of this religious movement called apostate Protestantism. Yan po yung image of the beast, ang ikalawang hayop sa Revelation 13 verse 11. These miracles will deceive people in believing that God is working with them dahil nga sa 1 Kings chapter 18 verse 38 ay nagpaulan ng apoy ang Diyos sa katugunan, sa panalangin po ni Elijah. Pero ito po ang gagawing deception ng kaaway para mapaniwala na sila ay pinangungunahan ng dakilang Diyos. So Mount Carmel, 1 Kings chapter 18 verses 17 to 39, that fire prove who was the true God. Satan will attempt to use this sign again to make multitudes believe he is the true God. So yan po ang paraan. Kaya marami po many will wonder. They'll be amazed. Sabi po ng Revelation 13. Pwede nyo pong basahin po yan. So ang papacy, sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Verse 10, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish because they receive not the love of the truth that they might be saved. Kaya ito pong kapangyarihan na palitan po ang kautusan ng Diyos at tawaging Holy Father ang namumuno. Iyan po ay tinatawag na lying wonders. Pero marami pong nadaya at sinasamba ang kapwa-tao. Marami ang mapaniwala po nila na inisip siya ay pinapangunahan ng Diyos. Subalit ang bayan ng Diyos ay hindi po kailangang madaya. Kaya po pinag-aaralan po natin ito. Two greatest deceptions para po sa lahat. Lahat po ito. Through the two great errors. Ano yung greatest deceptions po? The immortality of the soul and Sunday sacredness. Kaya po yan, katatapos lang ng November 1, marami na naman nagpunta po sa libingan. Ang sabi po, no?
sa Isaiah chapter 55, ano po, ay makikita natin, isa po sa mga usok sa ilong ng ating Diyos ay walang iba. Kung hindi po, Isaiah 65, brother, ang di ito pong nandiyan po sa libingan, nananalangin po dyan. Dahil po ang tao, pag siya'y namatay, ay babalik ang diwa sa ating Diyos at ang katawan ay babalik sa lupa. Sa makatwid, wala na po yung tao dyan. Doon, lupa na, ang diwa ay nasa ating Panginoon o ang kanyang hininga ng buhay. Kaya ito po ang deception ni Satanas na ang tao ay immortal kasi kahit patay na, pinapanalangin pa ng tao. Pinapabayad nga po yung panalangin. Ang death anniversary, first death, second death, third death, fourth death, and so on and so forth. Pinapanalangin po yan. Samantalang maliwanag ang Bible, ang patay hindi na pwedeng magpuri, hindi na pwedeng ipanalangin, hindi na pwedeng umibig, hindi na pwedeng managhili, and so on and so forth. Pwede nyo tungayan po ang ating presentation sa ating YouTube channel tungkol po sa kamatayan or death. So ang Sunday Sacredness, marami na pong talata na tayo pinapag-aralan na at ang pag-angkin ng Roman Catholic Church na binago niya ang Sabbath into first day of the week as an authority na hindi galing sa scriptures, hindi galing kay Jesus Christ at siya ang may kapamalangan daw na baguhin ang kautusan. So yan po, Sunday Sacredness, ala po yan sa Bible. 10 talata lang ang makikita nyo sa first day of the week. Ang ating Panginoon, hindi niya binago ang kautusan. Matthew 5:17, I did not come to destroy the law and the prophet, but to fulfill it. Verse 18, wala ni santuldok o kudlit na mababago sa kautusan hanggang matapos ang kasaysayan. At kung sino man, 19, ang magbago o magpalit o magbawas nito ay siya'y tatawaging maliit. Subalit kung sino magtuturo sa kanyang kautusan, no, ay sila'y tatawaging dakila. So yan ay ang inaangkin naman ng mga Christian community dahil daw ang resurrection is Jesus Christ is Sunday, pero sinabi ni Jesus Christ, wala siyang papalitan sa kautusan. Ano ba po? Si Pablo, Acts chapter 17, Acts chapter 18, after many years of the death of our Lord Jesus Christ and His resurrection, Sabbath keepers po sila. Wala pong Sunday keeper. Ang Sunday keeping nagumpisa lang noong March 7, 321. Yan pong panahon po ni Constantine. Matutunghayan po natin yan sa susunod nating pag-aaral na unang Sunday law. So tayo magpapatuloy, Satan will bring the people under his deception. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a band of sympathy with Rome. Kaya po dito ay ang kaaway, si Satanas, ay kanyang gagamitin ang dalawang kapangyarihan po na ito. Ang una at ikalawang hayop po na Revelation 13. So yung pong spiritualism, yun nga po, pagkikipag-ugnayan sa mga patay, kaya kapag ikaw ay nagpunta sa libingan, nakikipag-ugnayan ka sa patay, tinatawag din po yung spiritualism sa Lumang Tipan o sa Bible. So the latter creates a band of sympathy with Rome. Ito po ay walang iba kundi ang Protestant America o Protestant churches, no? Fallen Protestant churches. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power, and under the influence of this threefold union, this country will follow the steps of Rome in trampling on the rights of conscience na tinatawag na liberty of conscience na ngayon meron pa tayong karapatan na magsimba, the liberty or the freedom of religion, expression. Darating ang panahon, sa Sunday law, lahat po yan tatanggalin po ng tinatawag na Protestants of the United States or the image to the beast. So miracles, as spiritualism more closely imitates the nominal Christianity of the day, it has greater power to deceive and snare. Satan himself is converted after the modern order of things. He will appear in the character of an angel of light. Through the agency of spiritualism, miracles will be wrought, the sick will be healed, and many undeniable wonders will be performed. Kaya yung miracle po, hindi po yung katunayan ng ang katotohanan. Dahil magmimilagro, gagawa ng kababalaghan po si Satanas. Kaya nga magpapaulan nga po ng apoy galing sa langit, katulad ng katugunan ng ating Panginoon, doon po sa panalangin o ahin ni Elijah sa 1 Kings chapter 18 verse 38. So sabi pa po dito,
Many undeniable wonders will be performed, and as the spirits will profess faith in the Bible and manifest respect for the institutions of the church, their work will be accepted as a manifestation of divine power. So yan po ay madadaya ang karamihan ng dahil sa mga milagro na ito o kababalagan na ito, kaya hindi po katunayan o katibayan yung miracle ng sa panahon po natin ngayon dahil yan ang gagamitin po ng kaaway. Kaya mag-ingat po tayo dyan mga minamahal. The world united, magkakaisa po ang sanlibutan. The line of distinction between professed Christians and the ungodly is now hardly indistinguishable. Church members love what the world loves and are ready to join with them. And Satan determines to unite them in one body and thus strengthen his cause by sweeping all into the ranks of spiritualism. Papists who boast of miracles as a certain sign of the true church will be readily deceived by this wonder-working power. And Protestants, having cast away the shield of truth, will also be deluded. Papists, Protestants, and worldlings will alike accept the form of godliness without the powers, and they will see in this union a grand movement for the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium. Kaya magkakaroon po ng tinatawag na pag-aanib ng tatlong kapangyarihan, ang dragon o si Satan, at gagamitin niya pang kapapahanan at ang Protestant, no? At hikayat po nila ang mga tao dito sa sanlibutan, ang mga worldlings na tinatawag o taong makasanlibutan. Kaya ito po ang babala, magkakaisa po yan. The world united. Kaya meron pong isang maliit na pulutong na tatayo po sila hanggang sa wakas sa panig ng katotohanan ng ating Panginoon. One world order. So Revelation chapter 17, verses 9, 10, and 11. And here is the mind which said wisdom. The seven heads are seven mountains on which the woman seated. Yan. Kung saan po nakatayo yung babae na si Babylonia, walang iba naman po kung hindi ang Rome. So meron daw pong 7 ulo o 7 mga bundok kung saan nakatayo po ang babae o church o ang Roman Church. 17:10. Roman Catholic Church. Ang kapapahan, nasa Rome po ang Vatican. And there are 7 kings. 5 are fallen, and 1 is, and the other is not yet come. And when he cometh, he must continue a short space. And the beast that was, and is not, even he is the 8th, and is the 7th, and goeth into perdition. So ito po yung hula or prophecy na magkakaroon po ng one world order. Sang-ayon po dun sa previous na slide na ating binasa, ito po ang kanyang paliwanag. Ito po ang paliwanag dito, yung 7 heads, 7 mountains on which the woman seated, doon po sa Rome, at makikita natin na meron daw pong 7 kings. 5 ay nahulog na, ang isa, 1 is, and the other is not yet come. Ang isa ay kasalukuyang namumuno, yung isa ay hindi pa dumarating. Pag siya dumating, siya daw po ay magpapatuloy ng maikling panahon. At ang hayop na that was, yung nakalipas, is not, hindi ito siya. Even he is the 8th at siya bagamat ay maaring siya ang ikawalo. So tingnan natin bakit ganito ang pagkasabi. And is of the 7th and goeth into perdition. So ganito po ang pinakasummary po niyan. So one world order. Revelation 17 verses 9 to 11. The 7 heads, 7 kings or 7 mountains are governments which can be enumerated as follows. Kaya kung Daniel chapter 2, Daniel chapter 7, Daniel chapter 8, ito po yung mga kapangyarihan ng nakalipas na panahon. Ito po ang una, ang Babylonia, 606 hanggang 538 BC. Medo-Persia, 538 hanggang 331. Ang Greece, 331 hanggang 176. At ang sabi po dito, 168 rather. So ngayon po, ang pagan Rome, no? Ito po 168 hanggang 476. And then dumating po yung panahon na si Jesus Christ, nandyan po ng panahon ng pagan Rome. At ito po naman ang panahon din po ni Constantine, napapaloob din po dyan. Inisa niya po ang pagan Rome at saka yung Christian Rome. Kaya nagkaroon ng mixture ng beliefs at ng religion. Kaya Papal Rome until 1798. Kailan nag-umpisa po yun? 538 hanggang 1798. And then Papal Rome wounded. Kailan po? Yung po 1798 nang hinuli po ni General Berthier, si Pope Pius VI.
at nawala po ng kapangyarihan pansamantala. And then Papal Rome healed. Kailan po yan? 1929. Ang meeting po ni Mussolini at ni Pietro Gaspari. And then ang kasunod po niyan, ayun po, One World Order. Kaya yan po ang panawagan ng kapapahan ng Protestant Church. At ito po ang mangyayari, ang One World Order sa darating na panahon. At ngayon nakikita natin na bubuo na po yan, nahuhubog na. Kaya maganda po ang bawat isa. So the goal of New World Order, ano ba yung layunin po ng bagong World Order? Meron na bang Old World Order? Tingnan po natin ng kasaysayan sang-ayon sa Bible. Rebuilding of the Tower of Babel sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9, ang panahon po ni Nimrod. And the type of Babel, ang Babylon. Kaya ang Babylon ay nanggaling po sa salitang Babel, na ibig sabihin ay confusion. Kaya pag Babylon, confusion sa turo na hindi nababase sa banal na kasulatan. At ang tinatawag na death decree, na wala po ang karapatan ng liberty of conscience or religion sa Daniel chapter 3, ang golden image po ni Nebuchadnezzar. At ang hindi po sasamba, no, paghudyat po ng trompeta ay papatayin lahat. At merong 3 kabataan na tumayo, si Shadrach, Meshach, and Abednego, at sila po ay dinala doon sa fiery furnace. Sila po ay tumanggap ng death decree. Sa Revelation 13, ganun din ang mangyayari. Doon po sa tinatawag na hindi tumanggap sa tatak ng hayop, no, magpapataw po ng death decree ang image to the beast. So, ito po sa Revelation 13. So, Tower of Babel, one government and one religion. A City of Babel, one currency and one language. Yan po ang goal o layunin po ng New World Order sa panahon po natin ngayon at sa malapit na hinaharap. Yan po ang mangyayari sang-ayon po sa Bible, sa prophecy and history. Kaya kung tayo po ay sang-ayon dito po sa hula or interpretation ng Bible at ng prophecy, ito po ang mangyayari. Kaya gusto ng Panginoon, maliwanagan po tayo. So, false promises of the New World Order. Ano po yung bulaan ng mga pangako ng bagong World Order? Peace, safety, and security. Kaya ano po, pag sinabing peace, may dala-dala namang barel at armas para labanan daw ang terrorism, pero nawala lahat ang tinatawag po na human rights. Maraming pinatay, maraming namatay na mga innocent o walang malay. So sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, for when they shall say peace and safety, then sudden death, destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. So yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Sa Isaiah chapter 57 verse 21, there is no peace, said my God, to the wicked. So dito po ang sinasabi ng lumang tipan, wala daw pong kapayapaan sa mga masasama. Kaya yung false promises o yung bulaan ng mga pangako ng New World Order na magkaroon ng peace, safety, and security na kahit baguhin ang kautusan ng Diyos, yan po ay false promise. Huwag po tayong maniwala sa bagay na yan. Kaya pagandahan po nating mabuti. So tayo po ay magpapatuloy. The Christian response. Ito naman po yung ating pagtugon. 1 John chapter 4 verse 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Kaya minamahal, huwag paniwalaan ng bawat spirito, bawat turo o bawat pag-angkin ng sinuman. But subukin mo ang spirito na ito kung sila nga ay sa Diyos. Ang Diyos ay sinulat niya sa kanyang sariling daliri ang kautusan. Walang karapatang magbago. Pero ang tao ay pinilit niyang baguhin. At siya po ay nagsaksid at maraming nadaya. Kaya subukin daw. Yan po ang sinasabi sa atin. Because many false prophets are gone out into the world. Ang 2 Timothy chapter 3 verse 5. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Kaya yung mga nakaputi, may mga nakakurbata, naka-coat,
pero ang kanilang hawak ay Bible at nagtuturo ng kabanalan, pero ang tinuturo po ay hindi nababase sa banal na kasulatan. Kaya nga po ay madalas yung marinig sa atin ang sino mang lumabag at ang sino mang sumunod sa buong kautusan at matisod sa isa, James chapter 2 verse 10, ay kanyang nilawag ang lahat. Kaya tayo, pag sumunod tayo, kailangan kung 10 binigay ay 10. Huwag nating i-reject yung isa kasi tinuro lang ng tao. Huwag natin i-reject yung isa kasi pag ni-reject natin ng isa, nilabag natin ang buong kautusan. Ang Panginoon ang siyang magliligtas sa atin sa pamamagitan ng biyaya at ng pananampalataya. Subalit, ang sumalangsang sa kautusan, for the transgression of the law is sin. Kaya ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan, ang 10 kautusan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ito po ang sinasabi sa atin. Maging maingat po tayo. Ito po yung Christian response. So dito po nagtatapos ang ating presentation sa gabing ito at nawa ay ipaunawa sa atin ng Panginoon ang mga pag-aaral na ito. Pwede nyo pong ulit-ulitin, pwede nyo pong buksan ang inyong Bible at ang kasaysayan kapag ito ay ating pinag-aralan upang maging maliwanag po sa ating lahat. So pagpalain po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa matamis at banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. So tayo ngayon po ay magwawakas sa isang panalangin. Aking inaanyayahan ng lahat po. Tayo ay yumuko at ating anyayahan ang presensya po ng ating dakilang Diyos. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin sa aming pong pag-aaral sa gabing ito. Bagamat ito po ay may kalalayuan at ito po ay isang hula, ay nawa o Diyos ay maging maliwanag po ito sa aming pong mga kaisipan sa pamamagitan po ng inyong tulong at ninyong gabay. Ay nawa o Diyos ay tulungan nyo kaming maging matatag sa panahon na darating na pag ang karamihan o majority ng sanlibutan ay lalabag po sa inyong kautusan at ikayatin ng lahat ng mga tao na magrebelde sa inyong kapamalaan at sa ganun din sa inyong mga kautusan o sa inyong batas, tulungan niyo po kami na makatayo po kami sa inyong panig at panig ng katotohanan at ng katuwiran. Tunay nga po sa aming sarili ay wala kaming magagawa. Subalit salamat po sa katotohanan ito at naway mapagandaan po namin ito sa pangunguna po ng inyong banal na Espiritu. Pagpalain niyo po ang programang ito, ang mga kasama namin sa pag-aaral sa gabing ito at lahat ng makakapanood nito sa mga darating na panahon. Nawa o Diyos ay pagkaloob niyo sa amin na makalangit na pangunawa upang may handa po namin ang aming sarili sa pagsubok na darating na panahon at maging matatag po kami hanggang sa pagparito ng aming Panginoon. Hindi po kami tatalikod sa katotohanan, kundi manghawak po kami sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyong kamay at hindi po sa aming kapwa-tao. At patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo at pagpalain niyo rin po ang mga kasama namin ngayon at sa mga may karamdaman, O Diyos, kayo po ang dakilang manggagamot, inyo po silang hipuin sa inyong mapagpalang kamay upang kanilang maranasan po ang kagalingan sa anumang uri ng kanilang karamdaman dahil kayo ang tunay at dakilang manggagamot. Tulungan niyo rin po ang mga doktor na inyong gagamitin para sa kanila pong kagalingan din. At aming dinadalangin, O Diyos, nawa ang bawat isa ay managumpay sa aming mga kahinaan at sa pamamagitan po ng inyong kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito, inyong tanggapin nawa, O Diyos, dahil ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At dito po nagwawakas ang ating programa sa gabing ito at nawa ang patuloy na pagpapala ng ating Panginoon na siyang sumainyo at tanggapin nawa ng ating Panginoon ang ating mga dalangin at ang aking kahilingan lagi na tayo po'y magkaisa sa pananampalataya at sa pagsamba sa tunay na Diyos at sa kanyang pangalawang pagparito ni isa man ay walang mawaglit hanggang sa langit na bayan tayo magkakasama. Hanggang dito na lamang po sa gabing ito at magpapaalam na po ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, at sa muling pagkikita po natin sa pag-aaral po natin na Sunday Law That Decree, nawain niyo po akong samahan. Hanggang dito na lang po at stay safe and God bless everyone.